ito na nga mga ka-DJTV printer vlog, nabaklas na natin itong feeder assembly ng Epson L18050. So pare-pares lang naman sila pati sa 11050. So ganyan din yung paraan ng pagre-repair. So makikita nyo, yan. Basag na yung dito niya, no? Kaya pagka nagro-roll to, pag nagro-roll tong feeder na to, nakaganyan, pag umikot siya, ayan, makikita nyo, lumalabas siya. Ayan, pag ikot niya, lalabas siya dyan. Kaya nagkakaroon ng error, nagkakaroon ng paper jam. Ayan, lumulusot siya kasi nga, nabasag na yung nandito niya. So, paano yan i-repair? So, bumili ko nung ganito mga ka-DJTV printer vlog, second hand, nasa 3.5. Wala pa yung shipping fee kasi nga, napakahirap pang hanapin nung gantong parts nung bagong release na model ng printer, no? So, para ma-repair natin yan, kailangan natin syempre yung mga nabunging parts. Makikita nyo lang to sa loob mismo ng printer. Kumbaga, hindi naman tumawawala doon kung doon siya nasira kasi malalaglag lang to. So, hanapin nyo lang siya kung saan siya napunta. Tapos, kailangan natin yang idikit. So, ito yung gagamitin nating pandikit. So, hindi lang siya basta ididikit, no, kasi masisira lang din yan. So, mamaya panoorin nyo kung paano yung gagawin natin para mapatibay yung pagdidikit niyan. Pwede nyo ipatak, ako mas prepare ko to. Ay, hindi nang hawakan. Para mapatibay yung ginagawa nating pagdidikit, mga ka-DJTV printer vlog, kailangan natin ng bulak o kung meron kayong ganito o kaya kahit cotton buds, pwede na yan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng bulak yung mga pinagdugtungan. Tapos, pag nakadikit na dyan yung bulak, babasahin uli natin itong glue. So, yung bulak, pag nabasa ng glue, masusunog yan, maluluto, didikit dito, titibay siya pag tumigas. So, yan. Una, syempre, maliliit lang yung lalagay natin. Hindi pwedeng malaki. Yan. Kita nyo? Kapag nadikit nyo na yan, kailangan basahin nyo uli. No? Yung glue. Yan. Ito yung magpapatibay kasi sa kanya. Hindi pwede yung dikit lang na ganun. Yan. So, ayan na. Pagka natuyo yan, matibay na yan. Proven and tested to mga ka-DJTV printer vlog, no? After nyan, syempre, lalagyan din natin yung kabilang side. Yan, no? Para matibay. Sure tayo. Then, basahin uli natin ng glue. So, ayun na. Okay na yan. Papatuyuin na lang natin. Tapos, kakabit na natin dito. So, ito na mga ka-DJTV printer vlog. Ikakabit na natin. So, pagkakabit na natin to, huwag nyo munang ilagay to para hindi makasagabal. Pagkatapos nyo na, tsaka nyo ibabalik yan. So, ilapat lang natin. Yan. Ayan, makikita nyo. Ayan, o. Didikit lang uli natin yan na pa ganyan. Ay, nahulog pa.
Yan, lagyan nyo na ng glue yung mga palibot niya, no? Tapos, pagka meron ng glue, syempre, kakabit na natin. O, tingnan nyo lang mabuti yung mga dugtungan, no? Yan. Makita nyo, ayan, okay na, nakadikit na siya. Aantayin na lang natin matuyo. Yan, tulad yan sabi ko, lalagyan natin yan ng mga bulak dyan sa may bitak-bitak niya para tumibay. Yan. Yan yung magpapatibay sa kanya. Yan, pag nalagyan nyo yan, syempre, didikitan nyo ulit nito para masunog. Para masunog at tumigas yung bulak. Yan. So, ito na nga mga ka-DJ TV Printer Vlog, yung ginawa natin na pagsasaayos nitong feeder assembly ng Epson L18050. So, parehas lang yan sa Epson 11050, no? So, yan, huwag nyo nakakapalan yung paglalagay nito. Baka mahirapang umikot to kapag tinatamaan dito sa gilid, no? So, mas mainam kasi nakabilaan. Meron tayong ilalagay dyan para, syempre, matibay na matibay. Ang makikita nyo, matibay na yan. Dahil nga pinatigas na yan ng bulak tsaka ng glue. Yan, sana nakatulong sa inyo mga ka-DJ TV Printer Vlog. At kung nakatulong sa inyo yung video na to, huwag niyo po kalimutang mag-follow, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Happy printing! So, ayan na. Hindi na siya kakawala pagka umiikot. Natin, diba? Kanya? Tibay, no?